taong 1862 sa panahon ng kaguluhan sa Korea na tinatawag na Joseon Dynasty. Sa panahong ito ay nahaharap sa maraming problema, tulad ng mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya, at maraming hindi patas na dinanas ng mga tao. Dahil sa mga natural na sakuna at masamang ani na humahantong sa kahirapan, gutom at kamatayan. Ang mayayamang mga tao ang kumokontrol sa bansa at nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili at nagtrata ng masama sa mga mahihirap. Sa sandaling ang isang makapangyarihang tao ay nagdaos ng isang malaking salo-salo sa kanyang bahay. Maraming mga bisita ang dumating at nagdala ng mga regalo para sa kanya. Ang ilang mga regalo ay mahalaga tulad ng mga pangil ng elepante at ang ilan ay mga binocular. Ang party ay puno ng enerhiya na nagpapakita kung gaano kahalaga ang makapangyarihang tao. Sa labas ng bahay ng opisyal, ang mga bagay ay ibang-iba sa masayang salo-salo sa loob. Ang grupo ng mga nagugutom na regular na tao na nagtipon doon na nagsusumamo sa opisyal na bigyan sila ng pagkain. Sa loob ng opisyal kasama ang isang lalaking nagngangalang Lee Tae-ki, na sa party din, at pupunta sila sa isang kwarto para magligpit ng ilan sa mga regalo. Ngunit pagdating nila sa kwarto ay may nakita silang nakamaskara na nandoon at ang opisyal ay natakot at humingi ng tulong kay Lee Tae-ki. Ngunit si Lee Tae-ki pala ay nagtatrabaho sa nakamaskara. Sa labas ng bahay isang babaeng nagngangalang Mayang ang nakikipag-inuman kasama ang mga gwardya na pinagkakatuwaan nila. Hanggang sa biglang binutukan ni Mayang ang isa sa mga gwardya na naging sanhi ng kaguluhan. Ito ay bahagi ng plano ng pagnanakaw ng grupong tinatawag na Kondo, kung saan kasama sina Lee Tae-ki at Mayang. Ang kanilang target ay ang mga tiwaling opisyal at ang kanilang kayamanan at ibinibigay ito sa mga mahihirap. Pinatay din nila ang mga tiwaling opisyal, sa kabila ng kawalan ng kapangyarihan ng hari laban sa kanila, kung kaya't naging kinatatakutan ng mga hindi makatarungang maharlika ang Kondo at pinagmumulan ng pag-asa para sa mga mamamayang naghihirap. Samantala si Dolce na isang masipag na boucher, ay laging naghanda at naghatid ng karne sa mga tahanan ng mga maharlika at mga opisyal. Isang araw ay naghatid siya ng karne sa isang maharlika na kamakailan lamang nawalan ng anak na lalaki. Si Jo-yeon ay nag-alok ng trabaho at hiniling ni Jo-yeon kay Dolce na patayin ang isang babaeng nakatira sa isang templo sa kabundukan. Nang walang kapangyarihang tumanggi sa kahilingan ng makapangyarihang anak ng maharlika, tinanggap ni Dolce ang trabaho. Kinagabihan nagpunta si Dolce sa dambana para gawin ang kanyang trabaho. Pumasok siya sa loob at tahimik na hinanap ang bawat silid ng babae. Sa wakas ay natagpuan niya itong natutulog sa isang silid. Pumasok si Dolce na may hawak ng kanyang kutsilyo at handang tapusin ang babae. Ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan siya, hindi siya sigurado sa pagpatay ng isang tao. Kaya't nakatayo lang siya doon, nang magising ang babae at nagulat na makita si Dolce. Nataranto si Dolce at tumakbo palabas ng silid at nakasalubong ang isang lalaking nagngangalang Dang Chao, na hamarang sa kanya. Pinayuhan si Dolce na huwag nang umulit ngunit hindi na siya pinansin ni Dolce at umalis na siya. Pagka-uwi ni Dolce sinalubong siya ng butler ni Jo-yeon at isa sa mga bodyguard niya na sabik na malaman kung napatay na ang babae. Sinabihan sila ni Dolce na hindi niya ito magagawa lalo na pagkatapos ng malaman niyang buntis ang babae. Ibinalik niya ang pera na ibinigay sa kanya ni Jo-yeon bilang paunang bayad. Nang marinig ang pagtanggi ni Dolce na isagawa ang pagpatay, nagpadala si Jo-yeon ng isang gang upang sunugin ang bahay ni Dolce at salakayin siya. Ang ina at nakababatang kapatid ni Dolce ay pinuntirya din. Si Dolce at ang kanyang ina at ate nito ay nasa loob habang nasusunog ang bahay. Sinubukan ni Dolce na iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit masyadong mabilis na kumalat ang apoy at nawasak ang lahat. Kinabukasan nakaligtas si Dolce sa sunog. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang kanyang ina at kapatid na babae. Dahil sa kanilang pagkamatay dumiretso si Dolce sa bahay ni Jo-yeon at hinamon siyang makipaglaban. Gayunpaman hindi alam ni Dolce na si Jo-yeon ay isang pambihirang mandirigma at eskrimador. Madaling natalo ni Jo-yeon si Dolce at inaresto siya ng mga gwardya dahil sa panggugulo. Noong gabing iyon habang hinarap ni Dolce ang kanyang kamatayan, isang grupo ng mga tao ang sumalakay sa mga gwardya. Sila ay mula sa Kondo upang iligtas si Dolce. Mabilis nilang dinala si Dolce sa kanilang tagong hideout sa pagitan ng dalawang bundok. Nang magising si Dolce ay nakipagkita siya sa mga miyembro ng Kondo, kasama na si Dang Chao na nakatagpo niya sa templo noong siya ay dapat tuparin ang utos ni Jo-yeon. Lalong nagulat si Dolce nang makita niya ang babaeng papatayin niya sa utos ni Jo-yeon, na asawa pala ito ng yumaong stepbrother ni Jo-yeon. Nais ni Jo-yeon tapusin ang babae dahil magsisilang ito ng bata na maging tagapagmana ng pamilya. Si Jo-yeon ay nagnanais na maging tagapagmana sa pamamagitan ng pagtanggal sa sino mang humahadlang sa kanya. Kahit na ang isang hindi pa isinisilang na sanggol, sa ilalim ng proteksyon ng Kondo maliligtas ang sanggol. Hiniling ni Daeho kay Dolce na sumali sa kanilang grupo.
Sumang-ayon si Dolce na sabik na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid na babae sa mga kamay ni Jo-yoon. At gusto rin niyang tulungan ang mga karaniwang taong nahihirapan. Sumali siya sa kondo at nagsimulang magsanay sa kagubatan upang maging isang bihasang mandirigma na may kakayahang harapin si Jo-yoon. Samantala si Jo-yoon, isang tiwaling maharlika, ay nagpanggap na mabait sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga mahihirap. Subalit kapag ang mga mahihirap ay hindi makabayad ng mga pautang ay kukunin ni Jo-yoon ang kanilang lupain na higit na nagkakahalaga kaysa sa pautang. Siya ay nakinabang ng malaki mula sa hindi patas na gawaing ito. Pinalagdas sila ni Jo-yoon ng mga kasunduan na hindi nila maintindihan bago magpahiram ng pera. Sa pagsasamantala sa kanilang kamangmangan ay nakaipon siya ng isang malawak na lupang sakahan na ninakaw mula sa mga nalinlang na mahihirap na taong ito. Ipinagmamalaki ni Jo-yoon ang kanyang tagumpay sa kanyang ama. Ngunit ang kanyang ama ay hindi nasisiyahan sa nakikita at natamo sa pamamagitan ng pang-aapi sa mga mahihirap. Isang araw si Dang Chao kasama ang dalawang miyembro ng KOND na nagngangalang Chunbo at si Ji Young-san na dumaan sa farm ni Jo-yoon. Binalaan ni Dang Chao si Jo-yoon na huwag nang abusuhin ang mga mahihirap. Ngunit si Jo-yoon na puno ng pagmamalaki ay nagbabala sa kanila na huwag makialam o magkakaproblema sila. Bumalik si Dang Chao at ang iba pa sa kanilang kuta at nakipag-usap sa ibang miyembro ng kondo kung paano tutulungan ang mga mahihirap na nakulong sa pagkaalipin sa utang kay Jo-yoon. Si Dolce ay nag-alok na harapin si Jo-yoon ng mag-isa at alisin siya, gayunpaman tinanggihan ng ibang mga miyembro ng kondo ang ideya. Dahil nais lang ni Dolce ay ang maghiganti at ito ay mapanganib. Matapos ng mahabang talakayan, si Daewoo at ang lahat ng miyembro ng kondo ay nagpaplano na pigilan si Jo-yoon. Samantala ang babae ay nagsilang na ng kanyang sanggol, ngunit siya ay pumanaw. Pagkatapos manganak, ang unang hakbang ng plano ng kondo ay gumawa ng kaguluhan malapit sa bahay ni Jo-yoon. Pagkatapos ay si Taeki at ilang miyembro ng kondo kasama na si Dolce ay magbalat kayo bilang mga gwardya ng palasyo at mag-aalok na protektahan ang bahay ni Jo-yoon mula sa mga kalaban. Maingat na sinuri ni Jo-yoon ang mga mukha ng mga gwardya bago pagsang-ayon sa kanilang alok. Saglit niyang sinulyapan si Dolce, ngunit hindi niya ito nakilala. Gayunpaman mas lalong lumakas ang galit ni Dolce nang tingnan niya si Jo-yoon na halos bubunot ng kanyang espada. Nagawa niyang pigilan ang sarili at manatili sa plano. Tinanggap ni Jo-yoon ang alok ng gwardya na protektahan ang kanyang tahanan. Sa gabi sumugod si Dolce sa kwarto ni Jo-yoon at nakipag-away sila. Si Dolce ay nagpakita ng pinahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit si Jo-yoon ay napatunayang napakalakas. Si Dolce na sinamantala ng isang sandali ng pagkakataon upang makatakas sakay ng isang kabayo at tumatakas sa lungsod. Gayunpaman si Jo-yoon ay hinabol siya ng walang humpay na determinadong hindi siya payagan makatakas. Sa pag-atake at ang pagtakas ni Dolce ay bahagi ng plano ng kondo. Habang si Jo-yoon ay wala sa kanyang bahay, nilusob ng iba pang miyembro ng kondo ang mga gwardya at kumuha ng pagkain at mga gamit para ibigay sa mga nangangailangan. Habang si Dolce ay patuloy na dinadala si Jo-yoon sa mga bitag na itinakda ng iba pang kondo na handang talunin siya magpakailanman. Si Dolce at ang iba pang miyembro ng kondo ay na-corner si Jo-yoon gaya ng binalak at maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman hindi nila kayang pantayan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Jo-yoon na mas mataas sa kanila. Si Dolce ay nasaktan ng husto sa laban, kaya nagmamadali si Mayang na dalhin siya para sa medikal na paggamot upang mailigtas ang kanyang buhay. Habang ang iba pang miyembro ng kondo ay nakikipagpunyagi laban kay Jo-yoon. Si Daewoo ay humarap sa kanya sa isang mabangis na one-on-one na labanan. Gayunpaman sa kabila ng pagiging isa sa mga nangungunang kondo fighters ay nakita ni Daewoo na siya mismo ay nabigla sa pambihirang talino ni Jo-yoon. Kahit na si Jo-yoon ay nagpumiglas, sa ilang sandali ay nagtagumpay siya at napatay si Daewoo gamit ang kanyang espada. Habang dinala ni Mayang ang nasugatan na si Dolce sa bayan at ipinaalam kay Dang Chao at sa iba pang kondo ang tungkol sa kanilang kabiguan at sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Nang marinig ito si Dang Chao ay nagpasya na bumalik sa lugar kung saan nila tinambangan si Jo-yoon. Umaasa na ang ilan sa kanilang mga kasama ay nakaligtas pa. Sa pagdating niya natagpuan ni Dang Chao na wala ng buhay ang kanilang mga kasamahan. Dumating si Jo-yoon at dinadala si Dang Chao at pinahirapan siya upang kunin ang impormasyon tungkol sa mga pinagtataguan at mga aktibidad ng kondo. Sa kabila ng pagpapahirap ay nanatiling tahimik si Dang Chao na tumatangging ipagkanulo ang kanyang mga kasama. Dahil sa pagkabigo pinaparusahan ni Jo-yoon ang mga mahihirap na tao na nakatanggap ng tulong mula sa kondo. Dinala ni Jo-yoon ang ilang mahihirap na tao sa harap ni Dang Chao at nagbanta na papatayin lahat sila, maliban na lang kung magsalita si Dang Chao. Sa kabila ng banta ay nanatiling tahimik si Dang Chao nang magtanong si Jo-yoon tungkol sa kondo. Sinunod ni Jo-yoon ang kanyang banta at pinatay ang isa sa mga mahihirap na tao at pinilit magsalita si Dang Chao para maiwasan ang karagdagang inosenteng pagkamatay.
Kinabukasan sa hideout si Dolce ay nagpapagaling pa mula sa kanyang mga sugat na natamo sa pakikipaglaban kay Joyoon. Si Mayang na nag-aalaga sa sanggol na lalaki ay nagulantang sa pamamagitan ng mga palasong apoy na nakatutok sa kanila. Sa lalong madaling panahon matapos ang mga pana ng apoy ay nagpaulan sa kanila. Sinugod ng mga kalaban ang hideout at walang habas na umaatake sa lahat. Sinagip ni Mayang ang mga bata mula sa pag-atake at pagkatapos ay sumama sa pakikipaglaban kay Joyoon at sa kanyang mga tauhan. Habang karga-karga ang sanggol na lalaki sa kanyang likod. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Joyoon na ang sanggol na lalaki na dala ni Mayang ay ang batang tagapagmana. Nagmadali siyang kinuha ang sanggol na lalaki mula kay Mayang at iuwi ito. Ang dahilan kung bakit determinado si Joyoon na maging tagapagmana, dahil naghahanap siya ng pagkilala sa kanyang ama. Dahil nakita lang siya ng ama bilang illegitimate na anak. Dahil hindi niya legal wife ang nanay ni Joyoon. Bagamat si Joyoon ay iniuwi at inalagaan ng kanyang ama. Dahil sa kawalan ng anak nagalit sa kanya ang legal wife ng kanyang ama at sinubukang magkaroon ng sariling anak para maging tagapagmana. Ngunit nang magkaroon sila ng anak na lalaki si Joyoon ay hindi na mahal at inalagaan tulad ng dati. Nang makita ni Joyoon ang kanyang ama na masayang hawak ang kanyang bagong silang na apo ay nakaramdam siya ng inggit at galit. Dahil sa kanyang ama hindi pa rin siya kinilala bilang kanyang biological na anak. At ginawa ang sanggol na lalaki bilang tagapagmana. Dahil sa galit na pinatay ni Joyoon ang kanyang sariling ama. Samantala habang sina Dang Chao at Taiki ay nakaligtas sa pag-atake ni Joyoon, nagpasya sila na maghiganti para sa kanilang mga nasawi na kasamahan sa pamamagitan ng pagkilos laban kay Joyoon. Sa bayan nang magtipon ang mga mahihirap na tao upang harapin ang paglilitis. Dahil sa pagtulong sa mga miyembro ng Kando at pagnanakaw kay Joyoon. Si Dang Chao ay lumitaw at binaril ang mga gwardya habang si Taiki ay pumasok sa karamihan. At humihimok sa kanila na magkaisa laban sa pang-aapi ng mga tiwaling opisyal na ginagawang miserable ang kanilang buhay. Dahil sa galit, sama-samang nagrally ang mga mahihirap at matagumpay na naitaboy ang mga gwardya. Habang si Joyoon ay nag-aalangan na saktan ang anak ng kanyang stepbrother. Gayunpaman dumating si Dolce at ang mga mahihirap na tao na humihingi ng hustisya kay Joyoon. Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan nina Joyoon at Dolce. Hawak ni Joyoon ang sanggol at ipinagpatuloy nila ang labanan at napunta sa kagubatan ng kawayan. Kung saan halos tamaan ni Dolce ang sanggol habang tinutumbok si Joyoon. Napagtanto ni Joyoon ang panganib na likas na sinangga ni Joyoon ang sanggol na lalaki mula sa espada ni Dolce. Ngunit sa paggawa nito ay nataman ang kanyang sariling leeg. Si Joyoon ay nasugatan ng husto sa pamamagitan ng pag-atake ni Dolce at sumuko sa kanyang mga pinsala. At inatake si Joyoon mula sa likuran. Dito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang tiwaling opisyal. Gayunpaman si Joyoon ay isa lamang sa maraming nagmaltrato sa karaniwang tao. Ang kamatayan niya ay nagsilbing babala sa iba pang mga tiwaling opisyal na nagpapaisip sa kanila bago nila ipagpatuloy ang kanilang pang-aabuso sa mga karaniwang tao. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.